Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga isyung mainit, masalimuot at kailangang pag-usapan. Ngayon mga kababayan, pag-aralan natin ang isang kwentong hindi lang tungkol sa tubig, kundi tungkol sa responsibilidad, kapangyarihan at mga pangakong napapako. Ang sentro ng ating talakayan, ang Prime Water, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar at ang mga hinanakit ng mga Pilipinong hinintay ang daloy ng tubig na parang hinintay ang biyaya mula sa langit. Kaya't mga kaibigan, maghanda kayo. Sa susunod na ilang mga minuto, lalaliman natin ang isyong ito mula sa mga reklamo ng mga customer sa Tarlac, Cavite, hanggang Bulacan, hanggang sa mga pahayag ni Ogie Diaz na talagang nagpailing sa marami. At syempre, pag-uusapan natin sa Las Piñas, Representative at Senatorial Candidate Camille Villar, ano nga bang papel niya sa lahat ng mga ito. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, i-hit ang subscribe button ngayon, i-click ang notification bell at samahan natin ang paglalakbay na ito sa katotohanan. Huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan kasi ang kaalaman ay kapangyarihan. Mga kaibigan, simulan natin ang tanong, ano nga ba ang Prime Water? Para sa mga hindi nakakaalam, ang Prime Water Infrastructure Corporation ay isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar, partikular na sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Paulo Villar, ang kapatid ni Camille Villar. Mula noong 2016, mabilis itong lumawak, kinuha ang kontrol ng mahigit 100 water district sa buong Pilipinas. Pero kasabay ng paglawak na yan, dumarami rin ang reklamo. Tignan natin ang mga hinanakit ng mga tao sa Tarlac. Sa Tarlac, isang residente nagsabi, mahigit 1 linggo na kaming walang tubig sa San Vicente Ramos Street. Sa Camarines Norte, 5 araw na walang tubig ang mga bayan ng Dayat, Mercedes at Basud. Sa Bulacan, isang ina nagkwento na kahit 1,000 na ang singil sa kanila, wala pa rin tubig na dumadaloy. At sa Cavite, tinutuya pa nga ang Prime Water bilang crime water dahil sa sobrang lala ng serbisyo. Mga kaibigan, tubig ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang basta pangangailangan, kundi karapatan. Pero bakit parang mas madali pang makakuha ng signal sa bundok kaysa makakuha ng malinis na tubig mula sa Prime Water? At ang masakit pa, habang nagre-reklamo ang mga tao, may mga ulat pa na tumataas pa ang singil na 2.06% sa Camarines Norte kahit walang tubig. Ano ito? Tubig na ginto? Ngayon, pasukin natin ang pahayag ni Ogie Diaz, ang talent manager at showbiz columnist na hindi natakot magsalita laban sa isyong ito. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Ogie, huwag ka na po mangako ng pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Baka pwedeng tulungan mo na lang ang mga kababayan mong magkaroon ng sapat at tuloy-tuloy na tubig mula sa Prime Water na pag-aari din naman ninyo. Mga kaibigan, hindi lang ito basta opinyon, ito ay isang hamon. Si Ogie na kilala sa kanyang pagiging prangka, tinawag ang pansin ni Camille Villar na senatorial candidate ngayong 2025. At hindi lang yan siya nagmamalaki ng opinyon. Sinabi niya na rin yan, nanganganib ang kandidatura ni Camille Villar dahil sa mga galit na customers ng Prime Water. Diyos ko po, ang kaibigan kahit sa Tagaytay daw, jakpatan ng serbisyo ng Prime Water, ang mahal na nga ng singil, ang dalang pa ng tulo para kang umorder ng kape sa mamahaling coffee shop pero isang patak lang ang ibibigay sa iyo. At ang tanong, bakit wala pa rin aksyon? Ngayon, pag-usapan natin si Camille Villar bilang kinatawan ng Las Piñas at kandidato sa Senado. Mataas ang pangarap niya para sa mga Pilipino. Sabi nga niya, aayusin daw niya ang buhay ng bawat pamilya. Pero mga kaibigan, paano mo ayusin ang buhay ng mga Pilipino kung ang basic need na tubig na hawak ng kumpanya ng pamilya mo ay hindi mo maayos? Wow! Hindi natin sinasabi na si Camille ang direktang namamahala ng Prime Water. Ang kapatid niyang si Manuel Paulo ang nasa timon nito, pero bilang miyembro ng pamilya Villar at bilang kandidatong humihingi ng boto, hindi ba't may moral na responsibilidad siyang tugunan ang mga isyong ito? Mga kaibigan, isang netizen na si Nash Nation ang nagsabi, eto namang si Camille Villar, ayusin daw ang buhay ng mga Pilipino. Ayusin mo muna Prime Water, kaloka. At dahil sa post na yan, parang binuksan ang gripo ng mga reklamo mula Tarlac hanggang Bulacan. Naglalabas ang mga hinanakit ng mga tao at ang mas malala, may mga nagsasabi na bago pa man dumating ang Prime Water,
mas maayos pa ang serbisyo ng kanilang local water districts. Ano ang nangyari? Pero mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa tubig o sa mga singil. Ang isyong ito ay tungkol sa mas malaking sistema ng kapangyarihan at negosyo sa Pilipinas. Ang prime water ay pag-aari ng pamilya Villar na itinuturing ang pinakamayamang pamilya sa bansa. Ayon sa Forbes, si Manny Villar ang ama ay dating senador, si Cynthia Villar ang ina ay kasalukuyang senador, si Mark Villar ang kapatid ay senador din, at si Camille gusto rin maging senador. Ang tanong, paano natin pag-ihiwalayin ang negosyo at politika sa sitwasyong ito? Ang Prime Water ay nakapasok sa mahigit 100 joint venture agreements sa mga water districts sa buong bansa, mula Bacolod hanggang Malaybalay. Pero ayon sa ulat ng Commission on Audit, maraming problema sa mga kontratang ito, mula sa hindi transparent na proseso hanggang sa pagpapabaya sa mga dating empleyado ng water districts. Mga kaibigan, hindi ba't parang pelikula ito? Isang pamilya may hawak sa real estate, may hawak sa tubig, may hawak sa politika, pero kung kontrolado mo ang tubig, kontrolado mo rin ang buhay ng mga tao. At kapag palpak ang serbisyo, sino ang magdurusa? Kami, ang mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, ano ang dapat gawin? Una, kailangan magkaroon ng aksyon mula sa Prime Water. Ano ang dapat gawin? Hindi ba sapat ang pahayag na ginagawa na natin ang lahat? Kailangan ng konkretong plano, palitan ng lumang pipelines, ayusin ang water treatment plants, at magbigay ng malinaw na komunikasyon sa mga customer. Pangalawa, si Camille Villar bilang kandidato ay kailangan magpakita ng tunay na liderato. Hindi natin sinasabi na siya ang dapat mag-ayos ng prime water, pero bilang public servant, kailangan niyang pakinggan ang mga hinanakit ng mga tao at magbigay ng solusyon, hindi lang pangako. At pangatlo, mga kaibigan, kailangan natin maging aktibo bilang mga mamayan. Huwag tayong magpapaloko sa mga pangakong maganda lang sa papel. Ang boto natin ay kapangyarihan natin. Kung hindi natin makikita ang pagbabago, bakit natin iboboto mga kandidatong hindi rin naman tumutupad? Mga kaibigan, ang issue ng prime water ay hindi lang tungkol sa tubig. Tungkol ito sa hustisya, sa accountability, at sa ating karapatang bilang mga Pilipino. Si Ogie Diaz ang nagsimula ng usapan, pero kami ang dapat magpatuloy nito. Kaya mga kababayan, magsagsik, magtanong at magmalasakit. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, i-hit ang subscribe button, i-share sa inyong mga kaibigan, at i-comment ang inyong saloobin sa baba. Ano ang masasabi ninyo sa issue ng prime water? May karanasan ba kayo sa serbisyo nila? Kwento ninyo sa amin, at huwag kalimutan, ang katotohanan ay parang tubig. Kailangang dumalo ito ng malinaw at walang sagabal. Hanggang sa muli, ako si #WalkWithLan, at ito ang inyong channel, #WalkWithLan. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.